In 5 minutes, kahit first-time borrower ka, 2 loan approve agad. Up to 60,000 pesos daw ang pwedeng ma-loan dito at up to 3 months to pay. Yan nga yung bagong loan application na lagi ko nakikita yung ads nila sa may news feed ko. Kaya nga napagdesisyon ako na sige, gagawan ko na to ng review dahil alam ko nakikita nyo na din yung ads nila. Kaya wag muna kayong mag-i-install. Panoorin nyo muna hanggang dulo dahil sasabihin ko kung kautang-utang ba to, matutulungan ba tayo, yung loan process, ano mangyayari pag na-overdue dito, at syempre, yung feedback na nga dahil sa may experience ko na din ng pag-a-apply dito. So yes, tama nga narinig nyo. Ngayon ko palang nakita yung loan application na to at yes, madalas kong makita yung ads nila ha. So ito ay ang Cred Melody. At disclaimer, hindi ko kayo hinihikayat na mag-apply agad-agad. Papakita ko muna sa inyo, based on my personal experience, yung pag-a-apply ko dito. So kayo na mag-decide kung mag-go kayo or hindi. So yan na yung pinaka-homepage nila. Ayan, up to 60,000 pesos yung pwedeng ma-loan. At nakalagay dito sa kanila, regulated and certified by BSP and SEC. Pero yun na nga yung unang-una kong chinek sa kanila sa may privacy policy dito sa sign up pa lang, pagka mag-uumpisa pa lang tayo sa kanila, syempre lalagyan natin yung phone number natin and bago tayo mag-create ng account, lagi nyo ugaliin na tingnan, ayan, silipin muna yung privacy policy, kung nandun ba yung kanilang SEC registration. So nung chinek ko nga, wala ako dito nakita na registration number nila dahil bago pa sila. Pero dapat pagka bago pa lang is 'di ba meron na dapat. So wala nga ako nakita pero meron nga ako na search online dahil may anonymous participant nga dito na sabi is pwede kang magpa-agreement sa kanila na i-return mo yung loan na na-receive mo at ipapa-close account na. So meron dito nakalagay na company name, Cred Melody Lending Corporation, na isinearch ko naman sa may SEC, wala naman ako nakita. And para sa akin, isang red flag na yon dahil dapat nakalagay doon sa may pinaka-application nila, di ba? Pero sige, pagpatuloy muna natin. So after ko nga mag-sign up sa kanila, meron ditong 5 questions about sa may mga loans natin. Kung meron ba tayong mga overdue at kung magkano yon. At next na nga, authentication. Ayan, type of document. Voter's ID, Pag-ibig, health card, GSIS, OFW, TIN or TIN, UMID or yung UMID, passport, SSS, PRC, postal ID, national ID, pwede daw yung electronic, pa-facial verification. So dito nakailang ulit ako kasi medyo hindi ma-detect yung mukha ko, OMG. Nag-pop up na yung name and ID number. So next is basic information na nga. So nakalimutan ko, kung bago ka pa lang dito sa my YouTube channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe and pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. So yung mga sasagutan nga dito is mga basic lang, yung gender, email, birthday, education level, marital status. At sa employment naman, yan, employment status mo, monthly income mo, work experience, industry, saka current address. Sa employment status, so pwede nga dito yung student, retired, at unemployed. At sa emergency contact naman ay 2 lang ang hinihingi. At last na, di ba, ang bilis lang. So last na is yung bank card or e-wallet. Dito i-disburse yung ating ilo-loan. So merong PayMaya, GCash, GrabPay. So ako nga, ayan na, ilagay ko na. At eto na yung lumabas. The credit limit has been activated. O, diba? You can now request a loan on the main page. So pagkayari kong i-confirm to, OMG, the loan application has been submitted. Submitted agad. Akala ko ba pwede palang makapag-loan request. Ayan, magre-request pa lang tayo, supposedly. Pero, submitted na ang nakalagay, OMG. At you have requested 2 products pa. So, 2 products pa. Tapos, yung total amount ay 6,000 pesos. Once formally approved, the exact amount will be automatically transferred to your account. As detailed in the contract, stay up to date with the status of your request. As detailed in the contract, wala pa tayong nakikitang contract dito. Wala pa ako nakikita and bago ako mag-confirm, alam nyo naman yan, tinitingnan ko muna yung loan details, yung interest, yung penalty, magkano ba yung penalty pag na-overdue tayo?
Walang pinakita, OMG naman. So, ito yung mga nakakakaba, no? Yung nakalagay submitted na kahit wala pa tayong nakiklik dito na confirm or hindi pa tayo nakakapilay kung magkano talaga yung loan amount na ilo-loan natin. Another red flag, OMG. Nakasubmit na, naka-request na agad-agad, pero 6,000 yun, OMG. So, ayun na nga, chinek ko at may lumabas na dalawang pangalan ng loan. So, hindi siya ka-Red Melody. Yung nakalagay dito ay Quick Pesa saka Paymatic. Dalawa and 3,000 parehas. So, under review. So, habang naka-under review to, magbabasa-basa muna ako dito nung mga makikita ko sa loob ng application nila. And syempre, share ko na din sa inyo yung cellphone na ginagamit ko, yung Galaxy A17 na sobrang mura lang, pwede nyong mabili sa may Shopee, Lazada ng installment at minsan 0% interest pa. So, yan yung gamit ko lagi, guys. At ito namang power bank na gamit ko is yung Ugreen na MagSafe din siya. So, yan, Ugreen na 10,000 mAh at pwede mo siyang dalhin sa may aeroplano, airline friendly, hindi siya kukumpiskahin. 10,000 mAh na pupuno niya yung phone ko at may sobra pa. Napaka-handy lang dalhin. Super nice. So currently pala may 4.6 na ratings to. And yung napansin ko naman dito sa kanilang application is parang hindi naman siya about sa may loan. Dahil yung nakalagay nga dito is discover your credit and financial standing in minutes. Get clear insights and actionable tips to improve. See your overall wellness through an intuitive score dashboard. So parang hindi siya loan application, no? So parang chine-check lang niya yung credit score natin and financial health overview. So, wala dito nakalagay na details about loan. And ayun na nga, after ko mag-check dito is, okay, lumabas na yung pinaka-resulta. My gosh. Rejected. Ewan ko kung matutuwa ako, pero yes, masaya din ako dahil rejected. Hindi ko alam dito kung magkano yung matatanggal, magkano yung marereceive kung ito ba talaga. Kasi sabi nila doon kanina, actual amount na nakita natin is yun yung marereceive natin. At may lumabas na iba pang mga loan application. Marami pa silang mga ino-offer dito na ibang loan application. So, ayun nga, puro 3,000 lang din naman sa lahat. Pero syempre, hindi naman nagtatapos dito yung pagre-review natin. Syempre, yun sa may feedback ko naman, ayan, medyo red flag yung hindi natin makikita kung anong company name ba talaga sila at yung SEC registration nila. Hindi natin masisearch talaga kung nakaregistered sila sa may SEC or hindi. So pagka walang lumabas, ibig sabihin ay wala pa silang karapatan na magpautang sa mga tao. And nasa sa inyo yan talaga kung uutangan nyo pa yan or hindi dahil red flag na talaga yan. Kung ako sa inyo, wag nyo munang subukan hanggat hindi pa sila SEC registered at kung hindi nyo pa nakikita talaga na hindi pa to kautang-utang, wag ko munang subukan. So sabi nga dito, ayan, buo ba talaga matatanggap? So yung nakalagay nga dito about do sa may application nila to ha, ayan, babasahin ko lang. So sabi dito is, I applied today, April 15, and was approved for 3,000 pesos. So, same sa akin. However, I only received 1,950. So, ang lumalabas dito guys, sa 3,000 pesos, ang matatanggap na lang natin is 1,950. And now, you expect me to pay the full 3,000 pesos later. So, that's ridiculous and completely unfair. Unfair naman talaga kasi wala tayong karapatan na mamili kung magkano iloloan natin. Automatic, yun na yung sinend nila. So, sabi niya, please explain where the missing 1,050 went. Yes, hindi din natin nakita yung mga service fee or yung mga charges nila kung saan ba yun mapupunta. So, may nabawas nga na 1,050. And last, ayan, huwag kayong maglo-loan dito. Ayan, I just tried to register and see how much would be my credit limit. O, check lang daw muna niya kung magkano credit limit, kung magkano pwede niyong utangin. But they automatically released the loan even if I did not avail it. So, hoping tayo no, na sana totoo na lang yung 3 months at sana totoo na mabilis talagang mag-approve dahil hindi lahat talaga is approved. So, that's it for today's video, guys. Para sa akin is hindi ko to maire-recommend sa inyo dahil yung sinasabi nila dito sa ads nila is hindi naman talaga siya, yun yung totoong mangyayari. Hindi yun yung mare-receive natin at hindi yun talaga yung makikita natin sa may loob ng application nila. So, yun lang. Kung na-try mo na to, is comment down below. At kung hindi pa naman, ayan, ano yung masasabi mo sa may loan application na to? So, comment down below na din. So, yun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!